Ba't di ka pumasok? Paano wala? Wala kang ba? Wala kang ano? Walang baon. Gutom. Kahirapan. Ang pangunahing dahilan kung bakit marami dito sa atin ang hindi nakakapag-aral. Pero paano nga ba natin masusolusyonan ang kahirapan? Sabi nila, edukasyon daw ang solusyon sa kahirapan. Pero paano? Nay, halika dito. Estudyante ka ni Ma'am Eme, ano? Ba't di ka pumasok? Wala. Paano wala? Wala kang baon eh. Wala kang ano? Baon. Hindi ka, pag walang baon, di ka napasok. Hindi man. Napasok din ako minsan. Bakit wala kang baon? Wala, si mama nag-alis. Si papa mo? Nag-alis din, nagtatrabaho. Oo, nagtatrabaho man pala. Ba't wala kang baon? Ano po, minsan po, gabi na po yung nauwi. Pagkagabi, di ka binibigyan baon? Yung mga kapatid mo? Ano ang pangalan mo? JR. Ikaw si JR, ano? Apo. Mga kapatid mo yan? Apo. Anong ginagawa nyo? Ano po? Ligo dun sa may ano. Papunta po sa kaklase niya. Di rin pumasok? Hindi pa, nang umaga po yun. Pang umaga yun? Oo. Di ka pala pumasok kasi wala kang baon. Ako ano? Anong trabaho ni mama mo? Wala po yung trabaho na alis na lang po minsan. Naalis na lang? Papa ko po na trabaho po ng buno. Na ano po ng truck. Si papa mo, driver? Opo. Yung isang O bakit wala kang yung baon? yung isa pong asawa ni... Nag-alis po ay. Nag-alis Si ano, itong mga kapatid mo nag-aaral? Opo. Ako lang po. Pero ito po hindi po. Tara, samahan niyo ako, mag-grocery tayo. Gusto mo para may pambaon ka? Dito kayo, sakay kayo dito. Kasya kayo dito sa unahan? Mga kalingap, kasama po natin ngayon sila JR at kanyang mga kapatid. So pag-grocery po natin sila. And ayun, mga basa pa. Gusto mo ng ano, grocery? Opo. Sa tingin mo makatulong yun sa inyo? Opo. May mga pagkain kayo sa bahay nyo? Minsan po, wala po. Tapos ngayon, wala kang ano, wala kang baon kaya di ka nagpasok. Di ang ginawa mo. Di Ikaw po din? Ako nagpasok. Ako din, batok na. Ikaw, nagpasok na. So, nag-aaral lang sa inyo, kayong dalawa JR tapos itong isa mong kapatid. Tatlo po kami nag-stop lang po yung isa. Si Kuya Justin po. Oo. Ano ang ginagawa mo? Naglalakad-lakad lang kayo dyan pag di ka napasok. Minsan po napasok po ako. Nag-ano po ako. Minsan po nagamas. Nagamas ka na, nagtatrabaho ka? Nag-aarawan ka? Minsan po hindi po. Napasok din po ako. Pagka ano po, umaga po ako nagamas. Saka pagka umaga po na pasok po ako ng maski late na po, napasok po ako ng late. Pag nagamas ka, binabayaran ka? Apo. Magkano ang bayad sa'yo nun? Minsan po, 170 ko ka to 50 po. 250? Opo. Umaga ka lang nung nagamas? Opo. Nagising pa ako alas 6. Alas 6 na nagigising ka. Grabe, saan ka naman nagamas dito? Minsan po, lumbaga po sa may palikod po dyan sa may ano po. Diyan po ako nagamas. Palikod dun sa may papuntang ano, basurahan? Hindi po. Doon lang po sa may, diyan po, dyan sa dito. Halawak po ang ginagamasan ko po. Parang hanggang doon po sa poste, saka hanggang dyan. Dito po sa puno. Si mama mo, anong trabaho? Wala po. Walang trabaho. Tapos nabanggit mo kanina na si mama mo at si papa mo hiwalay na. Hiwalay na po yung dati pa po. Saka, kasi po minsan po naaway po yun. Di lang po namin na
Nakikita lang po kasi po natutulog baga po kami. Tulog po kami ng mga 12 po. Magising po kami gabi na po. Tapos yung sinasabi mong papa ko kanina, stepfather mo yun. Sino nagbibigay sa inyo ng baon? Paano yan? Walang trabaho si mama mo. Ano po, Yung minsan stepfather po, mo. mga umaga po, naalis po ako dyan. Nahanap po akong gagamasan ko po na pasok po ako, mas late na po. Late ka na, napasok ka mas late. Mga 8 na po ako napasok. Saka, ano po, pag uruyan po, nahanap ulit po ako ng magagamasan. Saka nabili po akong bigas, saka ulam. Nabili kang ulam, bigas. Pero sana wag din wag mo din sana mapapabayaan yung pag-aaral. Pero naiintindihan kita kasi mahirap yung yung sitwasyon mo, yung kaya bakit minsan tinatamad ka na mag-aral? Kasi bakit ka tinatamad? Katulad ngayon, hindi ka na pumasok. Kasi po ay minsan po minsan po ito po kasi po ay nagkakasakit. Yung kapatid mo? Ano ka, baga panganay ka? Hindi po, si Kuya. Mas malaki pa. Asan yung kuya mo? Nandun po. Bismarck. Nagtatrabaho po. Nagtatrabaho na? Wala pa naman asawa? Pero JR, dapat wag mong pabayaan yung pag-aaral mo Kasi balang araw, magkakaroon ka ng mas maganda yung future mo kapag nakapag-aral ka. Katulad kunwari ni Ma'am Emmy mo, nag-aral yun ng mabuti. Tingnan mo ngayon, nagtuturo na, mayroon na magandang sahod, kaya niyang makabuhay ng pamilya. Kasi po, paglaki ko po, di ba po ako teacher? Police po. Kahit anong profession mo, kailangan mo ng edukasyon. Kailangan mong pumasok ng eskwelahan. Kaya wag kang masanay na magang absent Kasi nagang absent kayo. Totoy, ako na lang muna mga grocery, babalikan ko na lang kayo dito Kasi mga basa kayo mga basa po sila mga kalingap. So kanina napag-isipan po natin na balikan na lang. Taga dito lang naman kayo Diyan sa dulo dyan? Hindi po, doon lang po kami sa may kubo-kubo. Sige, balikan ko na lang kayo. Mag-grocery muna ako. Balikan ko na lang kayo dyan sa tindahan, sa kanto Mga basa po kasi. Mga kahurubad nga po kanina at basa. So yan po mga kalingap. Kanina nga po ay kakatapos lang po ng ating K-Boys on Mission. Papunta po sana ako Kalakakay sa kapatid ni Kalingap para ipasa po yung mga videos. And ngayon po, bigla pa ako may nadaanan ng mga bata, mga nakahubad, mga basa. And namukhaan ko po yung isa doon mga kalingap. And sabi ko parang familiar itong isang bata na to. And yun nga, nilapitan ko po, hinintuan natin mga kalingap. And na-confirm ko, isa nga po siya sa mga estudyante ni Ma'am Emmy. And ayun, tinanong ko po siya kung ba't siya hindi pumasok. And ayun po mga kalingap, mahirap din po pala ang buhay nila. Kaya ngayon, kung napanood nyo po dun sa interview natin sa kanila mga kalingap, ay wala nga daw pong pambaon. So ayun po, nagpag-grocery na po tayo mga kalingap. Ito po ayan, pumili po tayo ng grocery. So grocery po para sa kanila magkakapatid. So yung mga kalingap, puntahan na po natin yung mga magkakapatid. Ibigay po natin itong groceries na ating binili. So yun po mga kalingap, yung magkakapatid hihintay po talaga tayo dito mga kalingap. So ito, excited na siguro yan. Matagal? So yung mga kalingap, ibigay po natin yung ating binili. Ay! So ito po mga kalingap, meron po tayong grocery para po dito kala JR. Ano JR? Happy ka sa grocery? Dito tayo. Tingnan nyo kung ano nasa loob. Uy, ayusin mo ang shorts mo. Ayaw mo na yan, tapon mo na yan. Ano ba yan? Kaya wag mo na tatali natin ulit yan. Sige, ano mo ito. Yan.
Sa inyo na yan, pambaon. Ayan, oh. So may mga kalingap, bibili po tayong mga tinapay, mga pambaon po nilang biskwit, may gatas, may mga canned goods, and may mga noodles po dyan, mga kalingap tayong pinili. Mahingi ka? Sa iyo yan! Kain na! Hindi ako isa. Sa inyo yan, hati-hati kayo. Nini. Hati-hati kayo dyan ha, pambaon nyo yan. Ito mo na yan. Ako to. Mauwi na tayo. Sumagang. Mauwi na kayo. Di paano yun, JR? Masa na kayo? Halapan. Mauwi na. So bukas, magpasok ka na bukas ha. Salamat kay Kuya Iyang. Salamat yung Salamat din kay Ma'am Eme, ano? So ayun po mga kalingap, naihatid na po natin yung mga bata sa kanilang bahay. At ngayon po susunduin natin si Madam Eme, dito na po tayo sa school nila. So ayun po mga kalingap, sabi nga po, edukasyon daw ang susi sa kahirapan. Pero paano naman po yung mga pinanganak ng mahirap na wala ng kakayanan para makapag-aral? Paano ka makakapag-aral kapag wala kang kakayanan makapag-aral? Wala kang pambili ng notebook, wala kang pambaon. So paano? Anong gagawin mo? So ayun po mga kalinga, pauwi na po kami. Nasabi ko nga po kanina kay Emmy na na-vlog ko yung kanyang estudyante na hindi pumasok. And ano masasabi mo dun, Easy? Hindi pumasok yung mo, estudyante. Lagi talaga yung absent kasi sabi ng ng mga classmate, naghahanap nga doon ng makakain. Medyo hirap sila sa buhay. Medyo kinakapos. Naghahanap buhay na siya para may makain. Lagi wala. Parang mas pinipili yung magtrabaho, maghanap ng pera kaysa pumasok. Sayang din, may potential sana kaso lagi yung absent. Magaling sana yung bata, no? So ang nangyari, yung bata nag-focus sa kung ano yung ngayon, kasi ngayon gutom sila. Siyempre kailangan niyang maghanap ng pagkain ngayon. Hindi ko ina-expect yung vlog mo. Actually hindi ko rin po ina-expect mga kalingapan. Bigla lang nakita ko na naglalakad sila and naghahanap ng pagkain ng mamayabas po. Kailangan pati yung pumasok kasi assessment namin ngayon. Ay, assessment? Tapos wala siya. Last day ng assessment. Tapos absent na naman. Absent na naman talagang. Minsan nagbabasura din daw. Oo, nagbabasura dito siya. Tapos nanggagamas daw siya. Nagka-arawan daw siya. Gumigising ng madaling araw. Tapos papasok late na. Totoo yun? Oo, late na yun pumapasok. Kasi bagong ligo. Bagong ligo siya. Tapos basta late na siya. Medyo matagal din pati ang pagka-late niya. Hindi yung minutes lang. Siyempre po mga kalingap, alam naman natin na napakahalaga talaga ng edukasyon sa buhay ng isang tao para umunlad. Naniniwala din po ako, isa ako sa mga naniniwala na ang edukasyon isa sa mga susi para maging successful, kasi sa pinaka main na dapat talaga na meron ka para magtagumpay ka sa buhay. Pero may tanong ako na kailangan natin sagutin bago matapos itong vlog na to. May tanong na naman. Last na to, na paano ka makakapag-aral kung wala kang pang-aral? Kung wala kang kakayanan mag-aral? Ang grabe naman, ayaw ka ng tanong. Grabe, nagturo na siya maghapon yan. Pagod na yung utak ko, napagod din magmalalim. So, ang hirap sagutin, pero siguro ano hitin mo? Paano ka makakapag-aral kung wala kang kakayanang mag-aral? Yan, paano ka makakapag-aral kung wala kang kakayahan mag-aral? Oo. Siguro, para sa akin, kung ikaw, anong gagawin mo? Kung wala akong kakayahan mag-aral, syempre, katulad nung kay JR, siguro. Kung wala talaga, hindi pala katulad talaga ni JR, yung mas mahirap pa sa kalagayan ni JR. Wala talaga. Pero ganun din, maghahanap buhay ka. Doon ka muna mag-focus sa paghahanap buhay. Tapos, syempre, parang kung makakaipon man, ganyan, kung masuswertehin ka naman sa pagiging masipag mo, tsaka siguro ako makakapag-aral pag medyo nakaluwag-luwag na sa pagsisikap. Kapag nakapag-aral na, kapag ipon na, kapag medyo kumikita na, pang-aral.
Siyempre habang tumatagal pati, habang tumataas, kunyari habang naging high school, college, mas tumataas din yung gastusin, ano? Ang hirap. Ang hirap nung tanong. Yeah, ang hirap din maging mahirap. Lalo na kung alam mo yung sitwasyon na nasa baba ka. Kasi sa totoo lang, mga kalingap, sobrang hirap ng ganung sitwasyon, hindi mo talaga alam ang gagawin. Hindi mo masisisi yung iba. Mahirap silang masisi na ganun kasi kapag lumaki ka naman talaga, simula't simula pa lang na ganun, mamumulat ka lang sa ganung gawain lang din. At hindi mo alam na mahalaga yung edukasyon, hindi mo alam na pwede kang umunlad, hindi nila alam na may aangat pa pala sila doon. Parang ang nasa isip kasi ng iba kapag ganyan, kapag laki ko ganito na lang din ako, mag-aarawan na lang din ako, basta makaraos lang sa araw-araw, magkaroon lang ng pangkain sa araw-araw. Ganun ang kadalasan na nagiging mindset din nila. Hindi nila alam na may dapat mas maganda pang future sa kanila kung sila lang ay makapag-aral, makapagtapos ng pag-aaral. Kulang sila siguro sa guidance din, ano? Pero siguro kung ako ang nasa ganung sitwasyon, grabe, hindi ko rin alam. Ang hirap sabihin. Ang hirap sabihin. Kung wala ka sa sitwasyon. Parang ito ang nasasabi natin, yung idea lang natin. Pero hindi kasi wala tayo dun sa sitwasyon. Kaya hindi din natin masasabi. Siyempre, nagtatrabaho ka. Parang hindi mo na unahin yung kasi kung ikaw nagtatrabaho ka na, kaya mo pa bang isabay yung pag-aaral? Kaya talagang sa akin... Pero diba meron din yung mga sa TV, yung mga iba sa MMK, yung mga ganyan. Nakakapagtapos. Yung iba nga, hindi nga nakapag-aral. Pero dahil grabe yung diskarte nila, mag-try sila pa yung mas nagiging successful. Grabe, mayroon din talagang, siguro mahalaga din talaga yung pinakaunang nagtuturo sa bahay, yung magulang. Kung ano yung itatanim nila sa inyong mga aral, karakter na ibibigay niya sa'yo, malaking tulong yun. Kasi para sa akin, malaking bahagi ng pagiging successful yung magandang karakter. So isa yun sa mga pundasyon talaga para maging successful ka sa buhay, yung tulad ka. Meron na ako mga student na grade 3 pa lang, pag naririnig ko minsan parang masaya sila pag halimbawa kinuha sila magko-construction. Ay, grabe. Silent grade sila. 3 magko-construction, grabe. Excited na yan, naririnig ko. Tapos biglang mawawala na, hindi na papasok. Grabe mo mga kalingap. Ang buhay talaga pag mahirap. So sa tingin ko kailangan talaga ng guidance. Kailangan magbigay tayo ng awareness na may mas maganda pang kinabukasan para sa atin. Kasi karamihan po hindi alam, mga kalingap, na kala nila hanggang doon na lang. Pero para sa akin, meron talagang mas magandang future para sa bawat Pilipino. Sa matatag na edukasyon. Para sa mas maunlad na Pilipino. Mas maunlad na Pilipino. Ang tawag dito, kung ako nga lang kung mayaman talaga ako. Kasi syempre, ang ganda talagang tulungan yung mga bata. Nakita ko na kasama ko araw-araw. So minsan mahirap din kasi hindi naman ako mayaman. Di naman nga tayo mayaman. Pero meron din po ako minsan estudyante papasok. Tapos hindi sila sasabihin, ma'am, hindi pa kumain simula kagabi. Tapos yun nag-share naman ako sa ganun. Nakakapagbigay-bigay din ng makakain nila. Pero yung syempre, hindi ko na kaya yung iba. Yung ibang bagay. Pero ako, saluda ko po kay Emmy at sa ibang mga guro, mga kalingap na kayang na may pakailam siya, talagang may passion siya, talagang may care siya dun sa kanyang mga estudyante. Katulad po nito na Emmy, yung iba wala daw mga pagkain na. Naiiyak ako. Wala nang yung iba po kasi mga kalingap na yung iba po na mga estudyante niya na wala nang makain. Yung baon niya po, hinahati niya po yung baon niya para ibigay niya. Kaya po minsan pag uwi po yan, nasabi sa akin gutom na siya. Kasi po yung baon niya, hinati niya, binigay niya sa estudyante niya. Minsan binibili niya ng ulam, binibili niya ng pagkain. Kasi may mga estudyante po sa Emmy na may baon, kanin lang, walang ulam. Or ang ulam nila parang parang halos walang ulam. Kaya grabe po mga kalingap. Sana dumating yung panahon na wala nang bata magutom, lahat na makakapag-aral, and lahat na alam mo yun, may hope na magiging matagumpay sila balang araw. Kaya ito po mga kalingap, itong mga ginagawang ganito na mga pagtulong, talagang malaking bagay po ito sa kanila. Maliit man sa iba, pero sa kanila po napakalaki na. Kaya yun, saludo din po ako sa mga taong walang sawang sumusuporta. Maraming salamat din po sa inyo, kasama kayo sa pagtulong, kasama kayo dito. Ayun po mga kalingap, maraming salamat po sa inyo. And sana po huwag nyo kalimutan mag-like, share, and subscribe po sa ating channel. Siyempre po sa channel po na Ama ng Kalingap, Kuya Val, Kalingap Prab, sila Ate Edna, sa mga K-Boys, Kalingap Partners. Maraming salamat po sa inyo. God bless you all po.